Welcome back mga kaibigan, at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang third eye at kung totoo ba ito. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kuwento. Ang third eye. Mga kaibigan, alam naman siguro nating lahat kung ano ito. Ang third eye o tinatawag din ng iba na inner eye ay isang mystical concept na pinaniniwala ang isang invisible eye na located sa gitna ng ating noo. Pag sinabi nating third eye mga kaibigan, ang unang papasok sa isip natin ay kapag bukas ito, magkakaroon tayo ng kakayahang makakita ng multo, magkakaroon tayo ng kakayahang manghula at makita ang hinaharap at marami pang iba. Sa third eye mga kaibigan, pinaniniwala ang dito nang gagaling ang tinatawag nating intuition. Ang intuition ay kinukonsider ng iba bilang ating sixth sense na kayang mag-predict o manghula ng mga pwedeng mangyari. Halimbawa na lang, ay meron kang bagong taong nakilala at sinasabi sa'yo ng intuition mo na hindi mapagkakatiwalaan itong tao na to. At yung gut feeling na yan ay pinaniniwalaang nanggagaling sa ating third eye. Mga kaibigan, dito sa ating mundo ay may iba't ibang ancient traditions na nagsasabing ang third eye ng tao ay matatagpuan sa gitna ng ating noo, na konektado sa gitna ng ating planeta, konektado sa center of the universe, at pati na rin sa pinakasentro ng tinatawag nating creation. At ang sentro na to ay madalas mailarawan bilang kahugis ng itlog. Mga kaibigan, napakaraming kultura dito sa ating mundo na tinuturo ang lokasyon ng ating third eye sa iisang direksyon. Ang mga Hindu ay may third eye na tinatawag nilang bindi na matatagpuan sa gitna ng kanilang noo. Ang mga Buddhist naman ay may Buddha's forehead na located rin sa gitna ng kanilang noo. Sa Mesoamerica naman ay meron silang simbolo sa gitna ng kanilang noo na maaaring ginagamit nila upang makausap o makontak ang higher spiritual beings. Pag sinabi kasi nating third eye mga kaibigan, ito ay patungkol sa enlightenment. Ito ay patungkol sa connection natin sa the great unknown. Ang third eye ng isang tao ay pinaniniwalaang isang bagay na parang cellphone na pwede nating gamitin para makipag-communicate hindi lang sa ibang tao kundi pati na rin sa mga extra terrestrials. Kaibigan, ngayon ay tatanungin kita, kung minsan ba sa buhay mo ay naranasan mo ng managinip tungkol sa mga extraterrestrial o aliens? Kung oo ang sagot mo, ay maaari na kaya mo ito napapanaginipan ay dahil sinusubukan ng alien na yun na present sa iyong panaginip makipag-usap sa'yo sa pamamagitan ng iyong third eye. Sinabi ko rin kanina mga kaibigan na ang third eye ng tao ay pinaniniwalaang located sa gitna ng ating noo na may kakayahang mag-predict, manghula at may kakayahang makakita ng mga bagay-bagay na hindi kayang makita ng normal nating mga mata. Sinabi ko rin na pinaniniwalaang ang third eye nating mga tao ay hugis, itlog. Ang nakakakilabot dito ay meron din tayong egg-shaped structure na matatagpuan sa pinakasentro ng ating utak. At ito ay ang thalamus. Ang thalamus mga kaibigan ay responsible sa pagpasa ng impormasyon sa ating sensory receptors. At ang thalamus din ay considered bilang pinaka-importanteng factor
sa human consciousness. Sa thalamus pumapasok ang mga impormasyon at imahe na nakikita ng ating mga mata, naririnig ng ating mga tenga, at nahahawakan ng ating kamay. At kapag dumating na sa ating thalamus ang mga impormasyon na to, ay ipapasa niya naman ito sa ating cortex na magpra-process ng information na yun. Sinabi ko kanina mga kaibigan na ito ang pinaka-importanting factor sa human consciousness. Yun ay dahil kapag nasira ang thalamus mo, ay agad-agad kang mawawalan ng malay. Mga kaibigan, ang thalamus na kaya ang physical representation ng tinatawag nating third eye. Ang nakakapagtaka pa dito ay sa ancient Egypt may isang simbolo na tinatawag nilang Eye of Horus, Eye of Ra, Eye of Providence, o the all-seeing eye of God. At kaibigan, kung titignan natin ang structure ng thalamus at ng the Eye of Horus, ay makikita natin na parehas ito ng hugis. Kaya hindi mo maiiwasang isipin na baka ang thalamus at ang tinatawag nating third eye ay iisa. Pinaniniwalaan rin ng iba mga kaibigan na ang thalamus nating mga tao ay regalo galing sa mga extraterrestrials, na binibigyan tayo ng kakayahang makakita at makaintindi ng mga bagay-bagay sa ating mundo na dahilan kaya tayo naiiba sa mga hayop. Ang tanong ay paano natin mabubuksan o maididilat ang ating third eye? May isang exercise mga kaibigan na ginagawa ng iba para buksan ang kanilang third eye. Unang step ay umupo ka ng diretsyo. Kapag komportable ka na sa posisyon mo, ay huminga ka ng malalim na parang nanggagaling yung hangin sa iyong tiyan. At i-exhale mo ito hindi sa iyong ilong, kundi sa iyong bibig. Gawin mo ito ng paulit-ulit hanggang ikaw ay ma-relax. Kapag relax ka na, ay mag-imagine ka na parang may isang blue ball na ilaw sa gitna ng iyong noo. At habang ini-imagine mo ito, ay subukan mo rin itong pakiramdaman. Kapag naramdaman mo na parang may bola sa gitna ng iyong noo, ay huminga ka ng malalim. Agatin mo ang dila mo at saka mo i-exhale ang hangin. Ulitin mo ang exercise ng 6 na beses at malalaman mong malapit nang magbukas ang iyong third eye kapag mas klaro na ang mga panaginip mo at mas madali mo na itong naaalala. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba na totoo ang third eye? Bukas ba ang third eye mo? At may kakayahan ka bang makakita ng mga bagay-bagay na hindi kayang makita ng normal na mga mata? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang